So mga tol, matapos pong gulpihin ni Alexander Usyk si Tyson Fury sa round 9 at talunin niya ito via split decision sa laban nila kahapon sa Riyadh, Saudi Arabia, hindi nga po matanggap ng mga fans ni Fury na tinalo lang ang higanting idolo nila ng maliit na si Usyk. Kaya naman, naghahanap ngayon ng dahilan ang fans ni Fury kung bakit ito natalo kay Usyk. May video po kasing nagtrending sa social media mga tol na nandaya umano si Usyk. Habang nasa corner umano si Usyk, pinapalangha po umano si Usyk ng illegal inhaler. Yan daw yung kalagitnaan ng laban, na lamang na daw sa punto si Fury. Kung mapapansin nga po natin mga tol sa video, habang nakaupo sa corner itong si Usyk, may inilapit nga po sa bibig ni Usyk na isang bagay. Pero ayon naman sa mga fans mga tol, hindi umano inhaler yon, kundi isang krus. So tama nga mga tol na mukhang krus lang ang pinahalik dito kay Usyk, dahil matapos ang laban ni Usyk kay Fury, suot-suot na po ni Usyk ang krus. Napansin pa nga po ni Fury na may suot-suot na krus itong si Usyk. Hinalikan pa ni Fury ang krus at ipinahalik din ni Fury ang krus kay Usyk. Kaya yung kumakalat na balitang paggamit ng illegal na inhaler ni Usyk, wala pong katotohanan. Samantala, pinlex naman ni Usyk ang WBC belt niya na nakuha niya kay Fury. Proud nga po si Usyk na nakumpleto niya na lahat ng titulo sa heavyweight. Pinagsama-sama din ni Usyk mga tol ang lahat ng titulo. Pagkatapos nga din po ng laban ni Usyk mga tol, pinanood niya ang laban ng isa niyang kababayan na si Denis Berinchyk kontra dito kay Emmanuel Navarrete. Proud nga po si Usyk mga tol sa pagkapanalo ni Denis Berinchyk dito kay Emmanuel Navarrete, kung saan nasungkit ni Denis Berinchyk ang WBO lightweight world title. Noong i-announce na nga po na panalo na itong si Berinchyk, napahiyaw si Usyk at napasayaw pa. Speaking of Berinchyk naman mga tol, dahil siya na ngayon ang bagong WBO lightweight world champion, hinamon nga po niya ang WBC lightweight world champion na si Shakur Stevenson at maging itong si Keishon Davis. Sa ibang banda naman mga tol, habang marami nga po ang nababad trip sa laban ni Usyk versus Fury dahil dito sa referee na si Mark Nelson, dahil sinalba umano ng referee si Fury, knockout na daw dapat ito, binilangan pa daw, kaya na-save by the bell daw si Fury. Mukhang pinagtanggol nga po ng batikang referee ng Pinas na si Attorney Dan Rex Tapdasan itong referee na si Mark Nelson. Post nga po ni Tapdasan mga tol sa kanyang FB, "Awesome job my mentor and good friend Mark Nelson on refereeing the biggest fight in 25 years. You are one of my best boxing referees of all time." Pinost nga din po ni Tapdasan mga tol ang rules ng knockdown. Sinasabi nga po dyan mga tol na pwede daw tawaging knockdown kapag sumabit sa lubid o pinigilan ka ng lubid na bumagsak. So malinaw na sinasabi dyan mga tol na tama lang yung ginawa ng referee sa laban ni Usyk at Fury. Pero kung yung naging referee dyan mga tol ay si Tony Weeks, baka unang gurugi pa lang ni Fury, tapos na ang laban. Kung matatandaan, ilang beses nang nasangkot itong si Tony Weeks sa mga controversial na laban. Katulad na lang ng laban ni Ismael Barroso versus Rolly Romero. Inawat agad ni Tony Weeks kahit hindi naman tumatama ang suntok ni Romero kay Barroso. Ganon nga din po noong laban ni Virgil Ortiz versus Fredrick Lawson, kung saan inawat din ni Tony Weeks ang laban na yun sa round 1 pa lang, kahit hindi naman nahihilo itong si Lawson sa combo ni Ortiz. So kung si Tony Weeks po ang naging referee sa laban ni Fury at Usyk, malamang TKO na itong si Fury. Sa ibang balita naman mga tol, kakapasok nga lang po ng balita, Alexander Usyk, pound for pound king na. Pinatalsik nga po ni Usyk itong si Naoya Inoue bilang pound for pound king. At siya na po ngayon ang bagong pound for pound king sa The Ring Magazine. Napunta naman sa pangalawang pwesto si Naoya Inoue mga tol, habang pangatlo si Terence Crawford, pang-apat naman si Canelo Alvarez, pang-lima si Artur Beterbiev, pang-anim si Dimitri Bivol, pang-pito si Errol Spence Jr., pang-walo naman si Gervonta Tank Davis, pang-siyam si Jesse Bam Rodriguez, at pang-sampu naman si Junto Nakatani.